Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, na lumikha ng langit at ang lupa, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We are born as a sinner and we are supposed to go to the eternal hell. Kami po ay pinanganak na mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta doon sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasa. We believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Naniniwala po kami na yung lahat ng aming mga kasalanan ay pinatawad po ng dugo ni Jesus. And we became the children of God to enter eternal heaven. At kami po ay naging mga anak ng Diyos upang makapasok po dun sa walang hanggang langit. Today in this Lord's Day, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. By the grace of God, we were able to finish the 2026 summer retreat, batch 1 and batch 2 successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong batch 1 at batch 2 na summer retreat ngayong taon. We would like to give thanks to the Lord who helped us. Nais po namin pasalamatan ng Panginoon na tumulong po sa amin. We wanted to glorify the name of God through our church. Nais po namin na luwalhatiin yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. We pray the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Dalangin po namin na yung mga bagong naligtas po na mga brothers and sisters na sila po ay magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano hanggang sa kalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. And also we are praying for incoming the batch 3 summer retreat from May 1 to May 3. At tinadalangin din po namin yung aming pong darating na batch 3 na summer retreat magmula po sa May 1 hanggang 3. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the will of God through our church. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang matupad po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Whenever we conduct a summer retreat, we really experience the Holy Spirit works in our church. Sa tuwing kami po ay nagdadao sa summer retreat, talagang nararanasan po namin ang pagkilos po ng Espiritu Santo sa aming pong iglesia. By the help of the Holy Spirit, so many lost souls, they were saved. At sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo, maraming ligaw na kaluluwa po ang naligtas. We would like to give thanks to the Lord. Kaya nais po namin pasalamatan ang Panginoon. Today also there are some the brethren who are unable to join this Lord's Day sermon. At ngayong araw din po, mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, pakusap, tulungan niyo po sila na makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. When we observe all the signs what happened in nowadays, it is really sure we are living in the end of aging. Sa tuwing pinagmamasdan po namin yung panahon po namin ngayon, talagang sigurado po kami na kami po ay nabubuhay na sa mga huling panahon. Let us listen this aging and also let us have a more sincere and faithful Christian life. Nawa kilalanin po namin yung aming panahon at nawa kami po ay magkaroon ng masikip na tapat na pamumuhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day Sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible, Gospel of John chapter 10. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan sa chapter 10. From verse 27 to 29. Magmula po sa verse 27 hanggang verse 29. Gospel of John chapter 10 from verse 27 to 29. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 10, magmula po sa verse 27 hanggang verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin.
Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. As you know well, the Gospel of John was written by the Apostle John. Gaya po ng inyong nalalaman, ito pong aklat ng Ebanghelyo ni Juan, ito po ay isinulat ni Apostol Juan. And it is well known, this Gospel of John is explained about the eternal life very well. At kilala po yung aklat po na ito, itong Ebanghelyo ni Juan, bilang pagpapaliwanag po patungkol sa buhay na walang hanggan na mabuti. Yeah, we can say all the Bible are very important, but especially this Gospel of John is really important. Kaya masasabi po natin na yung lahat po ng nilalaman ng Biblia ay mahalaga, pero ito pong aklat ng Ebanghelyo ni Juan ay napakahalaga. Yeah. So, according to the John chapter 5, verse 39, we can understand. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Kaya sinasabi po sa aklat ni Juan, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Yeah, through this, the Gospel of John, yeah, we can find a way how can we get the eternal life. Kaya ito pong Ebanghelyo ni Juan ay matatagpuan po natin kung paano po natin makakamit yung buhay na walang hanggan. Here, especially, according to verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. Kaya dito po sa verse 28, sinasabi po dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Yeah. Jesus said, I give them eternal life. Kaya sinabi po ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Who can say this word? Kaya sino po ba yung makakapagsabi ng salita po na ganito? Only God, yeah, except God, there is no anyone who can say this kind of word. Kaya maliban lamang po sa Diyos, tanging yung Diyos lamang po yung makakapagsabi po nito. Yeah. Through this verse and the declaration, we can understand who is Jesus. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito at ng pagpapahayag po dito, malalaman po natin kung sino po si Jesus. Jesus is God Himself, and Jesus became the man in order to save sinners. Kaya si Jesus, siya po mismo yung Diyos at siya po ay nagkatawang tao upang iligtas yung mga makasalanan. So this word, I give them eternal life, this is very important word. Kaya ito pong mga salita po na ito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, ito po ay napakahalagang salita. So the title of the today's sermon, according to this John chapter 10 verse 28, I give them eternal life. Kaya po yung pamagat po natin ng sermon po ngayong araw, ayon po dito sa 1 chapter 10 sa verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. First, we need to understand why the Apostle John record this, the Gospel of John. Kaya una po, kailangan po nating maunawaan, bakit po ba isinulat ni Juan ito pong aklat ng Ebanghelyo ni Juan? Let's open our Bible, Gospel of John chapter 20 verse 31. Buksan po natin sa Juan chapter 20, dito po sa verse 31. Gospel of John chapter 20 verse 31. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 20, dito po sa verse 31, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yes. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, Son of God, and that believing you may have life in His name. Yes. In this verse, we can understand there are two important reasons why Apostle John record this Gospel of John. Kaya sa pamamagitan po ng talata na ito, maintindihan po natin na meron pong dalawang mahalagang dahilan kung bakit po isinulat ni Juan ito pong aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Number one, to make us believe that Jesus is the Son of God and Christ. Kaya pinakauna po, upang sumampalataya tayo na si Jesus ay ang anak ng Diyos at ang Kristo. As I already explained, the purpose of this, the Gospel of John,
to make us, to give us the eternal life. So how can we get the eternal life? Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, yung layunin po ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan ay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya paano po ba tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? If we do not know who is Jesus Christ, if we do not know who is the only true God according to the Bible, we cannot have eternal life. Kung hindi po natin makikilala si Jesucristo at kung sino po yung tunay na Diyos ayon po sa Biblia, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang Yeah, hanggan. that's why the John chapter 17 verse 3 says, "And this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Kaya sinabi po sa Juan chapter 17 sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yeah, so this is the first condition to get the eternal life. First, we must know who is Jesus. Kaya ito po yung pinakaunang kondisyon upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Una, dapat po muna nating makilala si Jesus. Yeah, Jesus is the Son of God and Christ. Si Jesus, siya po yung Diyos at ang Kristo. So when we really believe Jesus Christ is the Son of God and Christ, we can get the eternal life. Kaya kung talagang sasampalataya po tayo na si Jesus ay ang anak ng Diyos at ang Kristo, doon po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. If you read the Bible, there are the 39, the Old Testament, and then 27, the New Testament. Kaya kung babasahin po ninyo yung Biblia, meron pong 39 na aklat sa Lumang Tipan at 27 po na mga aklat sa Bagong Tipan. What is this, the Old Testament? Old Testament, that is the old promise. Kaya ano po ba yung Lumang Tipan? Yung Lumang Tipan, ito po yung lumang pangako. There are so many prophecies about the Jesus Christ. Napakarami po mga propesiya patungkol po kay Hesus Yeah, Kristo. about the Messiah. Kaya patungkol po ito doon sa Mesiyas. Yeah, according to the scripture, Jesus Christ came to this world. Kaya ayon po sa mga kasulatan, si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan po na ito. He died on the cross, and then He shed all His precious blood to redeem all of our sins. Siya po ay namatay doon sa krus at tinubos niya po yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan po ng pagdanak ng kanyang dugo. And He was resurrected on the third day, and He showed Himself to so many people, and He ascended into the heaven. At siya po ay muling nabuhay ng ikatlong araw at nagpakita po sa napakaraming tao at umakyat po siya doon sa langit. Yes. So, New Testament, it is written very well about the Jesus Christ, what Jesus Christ did for us. Kaya sa yung bagong tipan, ito po ay nakasulat patungkol po kay Jesucristo kung ano po yung ginawa niya para sa atin. If we summarize all this Bible, 66 books, as just one word, that is Jesus Christ. Kaya kung ibubuod po natin yung 66 na mga aklat, ito pong Biblia, may bubuod po natin ito sa isang salita lamang na si Jesucristo. It means if we do not know who is Jesus Christ exactly, we cannot have the eternal life. Kaya ibig sabihin po nito, kung hindi po natin makikilala ng eksakto kung sino po si Jesus, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And if you read the book of the Gospel of John, you can understand that eternal life or everlasting life, it is repeated 20 times. At kung babasahin niyo po yung aklat ng Ebanghelyo ni Juan, yung salitang buhay na walang hanggan, 20 times po itong paulit-ulit na binanggit. Yeah, here again, John chapter 21, verse 31. John chapter 20, verse 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Kaya dito po sa verse 31, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yes, this verse clearly explain why the Apostle John record the Gospel of John to make us to get the eternal life through believing in Jesus Christ. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, maintindihan po natin kung bakit po ito isinulat ni Apostol Juan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pagsampalataya kay Jesucristo. Yeah. So, first, we need to understand why the Apostle John record this Gospel of John. Kaya una po, kailangan po natin munang maintindihan kung bakit po isinulat ni Apostol Juan ito pong aklat ni Juan. Let's go back to the Gospel of John, chapter 10, verse 28. Balikan po ulit natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 10 sa verse 28. 28 and 29. Magmula po sa verse 28 hanggang 29.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. This is very important, the message from our Lord, to have the security about our salvation. Kaya ito po ay napakahalagang mensahe mula po sa ating Panginoon para po magkaroon tayo ng masigit na kasagraduhan sa ating kaligtasan. The Lord said, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Kaya sinabi po dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. First, we need to think about who gave us this eternal life. Kaya una po, dapat po natin pag-isipan, sino ba yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? It is not by our works, or it is not by our own effort. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mga gawa o ating mga pagsisikap. According to the Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Ayon po dun sa Efeso chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah. Sapagkat sa biyaya. Yeah. This is the biyaya. Biyaya means it is like the gift of God. Kaloob ng Diyos. Kaya po ito po ay biyaya ng Diyos, ito po ay parang kaloob po ng Diyos, regalo ng Diyos. And we were able to get this eternal life through the faith, not by effort. At nagawa po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi po ng pagsisikap. That's why we have nothing to boast. Kaya nga po wala po tayong dapat na ipagmalaki. But we will give thanks to the Lord because by the grace of God, we were able to be saved. Sa halip, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil po sa biyaya tayo po ay naligtas. And important things, they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. There is no one who is greater than our Lord. At pinakamahalagang bagay po, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay, kaya wala na pong ibang mas dakila pa kaysa po sa ating Panginoon. Our Lord gave us this eternal life. Kaya yung Panginoon po ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. It means if we really get salvation, our salvation cannot be lost. Ibig sabihin, kung talagang natanggap po natin yung kaligtasan po natin ay hindi mawawala. 29, again, my Father who has given to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my hands. At dito po sa verse 29, ang mga binigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Yeah, out of my Father's hand. No one snatch them. Walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Yeah, it is very sure. Once we really get salvation, our salvation cannot be lost. Opo, ito po ay talagang sigurado na kapag talagang natanggap po natin yung kaligtasan po natin ay hindi mawawala. So, when we get the salvation, we became the Son of God, according to John chapter 1, verse 12. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naging mga anak ng Diyos ayon po dun sa Juan chapter 1 sa verse 12. It means we already became the Son of God. So, although we make some mistake or some fault, our sonship cannot be lost. Kaya po tayo ibig sabihin, tayo po ay naging mga anak na po ng Diyos, kaya kahit na nakagawa po tayo ng mga pagkakamali, yung kaligtasan po natin ay hindi mawawala. Although your son make some mistake or some problem, you will not break the relationship with your son. Kaya kahit na po nagkasala yung anak mo sa iyo, hindi mo po sisirain yung relasyon mo sa pagitan mo at ng anak mo. Okay, so we must know who is Jesus exactly. Kaya dapat po nating malaman kung sino po si Jesus ng eksakto. Jesus is the Son of God and Christ. Si Jesus, siya po yung Diyos at ang Kristo. According to the Matthew chapter 16, when Jesus was in the Caesarea Philippi, the disciples, Jesus asked the disciples, Kaya po doon po sa Mateo chapter 16, nang dumating po si Jesus doon po sa Caesarea Philippos, tinanong niya po yung kanyang mga alagad. who do you say that
Son of Man I am. Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Yeah, some say John the Baptist, and some other Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. So other Israelites, they did not know exactly who is Jesus. Kaya po yung ibang mga Israelita, hindi po nila kilala si Jesus kung sino po siya ng eksakto. At the time, Jesus asked the disciples again, so, who do you say that I am? Kaya na mga oras po na yun, muling nagtanong po si Jesus doon po sa kanyang mga alagad, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? At the time, Simon Peter, he answered, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya na mga oras po na yun, sumagot po si Simon Pedro at sinabi po niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yes. Simon Peter, he answered correctly. Opo, si Simon Pedro, nasagot niya po ito ng eksakto. Matthew chapter 16, verse 17. Sa Mateo po, chapter 16 sa verse 17. Matthew chapter 16, verse 16, 17. Sa Mateo po, chapter 16, sa verse 16 po hanggang 17. Yeah, verse 16, Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya sinabi po sa verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And verse 17, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Yes, this is very important, the first condition to get the eternal life. First, we must know who is Jesus Christ exactly. Opo, una po, ito po ay napakahalagang kondisyon para po magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat po muna nating makilala si Jesus ng eksakto. Many people, they do not know who is Jesus exactly. Marami pong mga tao, hindi po nila kilala si Jesus ng eksakto. To know Jesus is not just it does not mean just he knows the name of the Jesus. Kaya yung makilala po si Jesus, hindi lamang po ito patungkol sa nakilala po nila yung pangalan ni Jesus. It is not also important with only the knowledge. Kaya napakahalaga din po na patungkol na malaman po nila ng mayroong kaalaman. We must experience through our life who is Jesus exactly. Dapat po nating maranasan sa pamamagitan po ng ating buhay kung sino po si Jesus ng eksakto. When we really admit that Jesus is my Lord, my Savior, yeah, we can kneel down ourselves before the Lord. Kaya kung talagang kinikilala po natin si Jesus na ating Panginoon at ng ating tagapagligtas, tayo po ay luluhod doon sa kanyang harapan. Yeah, from that point, their life will be changed. Kaya sa mga oras po na yun, yung kanilang buhay ay talagang magbabago. Yeah, so many Christians, they call the Jesus. But what the Jesus said, according to Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Kaya maraming mga Kristiyano, tinatawag po nila yung pangalan ni Jesus, pero ano po ba yung sinabi ni Jesus doon sa Mateo chapter 7 sa verse 21? Ngunit hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Many people, they call Jesus as their Lord. Maraming tao, tinatawag po nila si Jesus bilang kanilang Panginoon. It is very easy to call Jesus as his Lord. Kaya napakadali lamang po na tawagan si Jesus bilang ating Panginoon. But what about his true life? He really admit that Jesus as the Lord in his life? Kaya paano naman po yung kanyang tunay na buhay? Talaga bang kinikilala niya si Jesus sa kanyang buhay? He really kneel down before the Jesus? Talaga bang lumuhod na siya sa harapan ni Jesus? After he gets salvation, if there is no any changes, that is not the true salvation. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, kung wala pong anumang pagbabago, hindi po iyon tunay na kaligtasan. Why we are using the terms, the born again, being born again? Kaya bakit po ba natin sinasabi yung salitang born again, maipanganak na muli? Born again means it became the new one from old one. Kaya ibig sabihin po ng born again o maipanganak na muli, ito po ay bagong nilalang. But many Christians,
although they have a testimony, they became the born-again Christian, but their life is not changed at all. Pero marami pong mga Kristiyano, kahit na sinasabi po nila na sila po ay born-again Christian, ngunit yung kanila pong buhay ay hindi po nagbabago. And they are not living for the God's glory. They are just living for themselves. At hindi po sila nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos, nabubuhay lamang po sila para sa kanilang sarili. How can we say that they are truly born-again Christian? Kaya paano ba natin masasabi na talagang sila po ay mga tunay na mga born-again Christian? So we need to think about ourselves. Do I really admit Jesus as a God Himself? Kaya kailangan din po natin tanungin yung ating mga sarili, talaga bang kinikilala ko si Jesus bilang Panginoon? Yeah. Who is Jesus? Jesus is God Himself. Kaya sino po ba si Jesus? Siya po mismo yung Diyos. According to the Isaiah chapter 9 verse 6, Mighty God, everlasting Father. Kaya sinasabi po dun sa Isaías chapter 9 sa verse 6, walang hanggang Ama. Before Jesus was born 700 years ago, it was already prophesied by the prophet Isaiah. Kaya ito po ay bago pa po maipanganak si Jesus, ito po ay naipropesiya na sa aklat po ni Isaías. And God was the Word. Yeah, according to the John chapter 1, verse 1, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Yeah. simula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya, so we can understand who is Jesus exactly through these kind verses. Kaya mauunawaan po natin kung sino po si Jesus ng eksakto sa pamamagitan po ng mga talata po na ito. John chapter 1, Sa Juan po chapter 1, from verse 1 to 3, magmula po sa verse 1 hanggang 3, John, Gospel of John chapter 1, from verse 1 to verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Yes. He was in the beginning with God. Yeah. And all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Yes, Jesus Christ came to this world to give us eternal life. Opo, si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. As you know well, we have conducted the summer retreat, batch 1 and batch 2. So many newcomers attended, and then they had a chance to listen to the true gospel through the last summer retreat. Gaya po ng inyong nalalaman, tayo po ay nagdaos ng batch 1 at batch 2 ng ating summer retreat, at napakarami po mga baguhan yung nagkaroon ng pagkakataon para po mapakinggan yung tunay na ebanghelyo. Yeah, only one important purpose, to get the eternal life. Kaya meron lamang pong iisang napakahalagang layunin, ito po yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Our brothers and sisters, they invited their family members, friends, and neighbors to join to attend this summer retreat. Why? They really desire their family members, their loved one to be saved in order not to enter eternal hell. Kaya marami po sa ating brothers and sisters, inimbitahan po nila yung kanilang mga kaibigan at kanilang mga kapamilya. Bakit po? Dahil talagang ninanais po nila na sila po ay maligtas upang hindi po sila mapunta doon sa impyerno. John chapter 3, Sa Juan chapter 3, verse 16, 17. magmula po sa verse 16 hanggang 17. Through these verses, we can also understand why Jesus Christ came to this world. Kaya sa pamamagitan po ng mga talata din po na ito, maunawaan po natin kung bakit po pumarito si Jesus sa mundong ito. Okay, verse 16, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, upang hatulan ang sanlibutan,
kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yeah, we know this John 3:16, this is one of the very important Bible verse, and also it is very well known the Bible verses to the Christians. Kaya alam po natin na ito pong 1 chapter 3 verse 16, ito po ay napakahalagang talata at kilala po yung talata na ito ng mga Kristiyano. Because this verse is explaining why Jesus Christ came to this world. Dahil ipinapaliwanag po ng talata na ito kung bakit po pumarito si Jesus sa mundong ito. Yeah, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, if we clearly understand who is Jesus exactly according to the Bible, yeah, we can have eternal life. Kaya kung makikilala po natin si Jesus ng malinaw ng eksakto ayon po sa Biblia, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's why it is really necessary to know who is Jesus according to the Bible. Kaya nga po talagang ito po ay kinakailangan na makilala po si Jesus sa Biblia ng eksakto. If you read the Gospel of John, you can find very important the 7 statements of Jesus. Kaya kung babasahin niyo po yung aklat ni Juan, makikita po ninyo yung 7 pagpapahayag po ni Jesus. Yeah, 7 statements. Ito po yung 7 pagpapahayag Of Jesus. I am. Ito po yung 7 pagpapahayag ni Jesus ng ako nga, ako ang. So, yeah, we will check these 7 statements of Jesus according to the Gospel of John. Kaya susuriin po natin yung 7 pagpapahayag po ni Jesus ayon po sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Yeah, number 1, I am the bread of life. Kaya pinakauna po, ako ang tinapay ng buhay. Gospel of John chapter 6, verse 35. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 6 sa verse 35. Gospel of John chapter 6, verse 35. Sa Ebanghelyo po ni Juan, chapter 6 sa verse 35. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. As you know well, according to this Gospel of John chapter 6, Jesus Christ fed more than 5,000 people with the 5 loaves of bread and 2 fishes. Gaya po ng inyong nalalaman, dito po sa 1 chapter 6, ito po yung oras na pinakain po ni Jesus yung 5,000 katao sa pamamagitan po ng 2 isda at 5 tinapay. When the Israelites, they were filled with the bread, yeah, they were really satisfied. Because if they follow the Jesus, maybe they can be filled and then they can have enough food. Kaya nung pinakain po nila ni Jesus, ito pong 5,000 katao, talagang sila po ay nasiyahan dahil nalaman po nila kung susunod po sila kay Jesus, magkakaroon po sila ng sapat na pagkain. That's why many people follow the Jesus. Kaya nga po maraming tao yung sumunod doon po kay Jesus. Yeah, because of their physical purpose. Dahil po ito sa kanilang pisikal na layunin. But when Jesus was talking about the spiritual things, so many people, they were not able to understand. And then they left the Jesus. Pero nung binanggit na po ni Jesus yung patungkol sa espiritual na mga bagay, maraming tao po yung hindi nakaunawa at hindi na po sumunod sa Kanya. So we need to understand why Jesus Christ showed this kind of miracle to the Israelites. Kaya kailangan po nating maintindihan kung bakit po ba ipinakita ni Jesus yung mga himala po na ito sa mga Israelita. Jesus Christ wanted to teach the important message to the Israelites. I am the bread of life. Gusto pong ituro po ni Jesus sa mga Israelita yung napakahalagang bagay, ako ang tinapay ng buhay. As you know well, according to the Old Testament, when the Israelites, they were staying in the wilderness for 40 years, God gave them the manna every day. Gaya po ng inyong nalalaman, sa Lumang Tipan,
Nung nanatili po yung mga Israelita doon sa loob po ng 40 taon, araw-araw po silang binibigyan ng Diyos ng mana. Although Israelites, they ate this manna every day, but they died in the wilderness. Kahit na araw-araw po silang binibigyan ng Diyos ng mana doon po sa ilang, ngunit sila po ay namamatay. So we need to understand this physical food, this is just temporary. It cannot give us the eternal life. Kaya maunawaan po natin na yung physical po na pagkain, ito po ay panandalian lamang at hindi po ito wala po itong buhay na walang hanggan. But Jesus said, verse 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Pero sinabi po ni Jesus dito po sa verse 35, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Many people, they are working very hard from early morning until evening in order to get the physical food. Maraming tao po, sila po ay masipag na nagtatrabaho mula po umaga hanggang gabi na para po sa kanilang pisikal na pagkain. Yes, it is necessary for our physical body. We need the food. Opo, ito po ay kinakailangan para po sa ating pisikal na katawan, kailangan din po natin ng But pagkain. we should know that is not our real purpose of our life. Pero dapat po nating malaman, hindi po ito yung pinakatunay na layunin ng ating buhay. As the Israelites, they ate the manna in every day for 40 years, but Israelites all died in the wilderness. Gaya po ng sinabi ko, yung mga Israelita, sila po ay kumain ng mana sa loob po ng 40 taon doon po sa ilang, ngunit sila rin po ay namamatay. What is necessary for us? We need the spiritual, the food. Ano po ba yung pinakakinakailangan? Kailangan po natin ng espiritual na pagkain. So we must get the eternal life through the Jesus Christ. Dapat kang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesucristo. If you look at John chapter 4 also, when Jesus met the Samaritan woman, Jesus also said, whoever drinks this water, he will thirst again. But whoever drinks the water which I give to you, they shall never thirst. Kaya po, doon din po sa 1 chapter 4, natagpuan po ni Jesus yung babaeng Samaritana, kaya sinabi po niya sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking bibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Although we are trying to get the satisfaction through the material things and the physical things in this world, we cannot get real satisfaction. Kaya kahit nasubukan po nating hanapin yung kasiyahan sa material na mga bagay, physical na mga bagay, hindi po tayo magkakaroon ng kasiyahan. But Jesus said, whoever believes in Jesus, they shall never hunger, and they shall never thirst again. Pero sinasabi po ni Jesus, sino mang sumasampalataya doon po kay Jesus, ay hindi na po muling magugutom pa o mauuhaw kailanman. Yeah, it is about the spiritual things. Kaya ito po ay patungkol sa ating espiritual na mga bagay. Yeah. And number two, the important statements of Jesus, I am the light of the world. At yung pangalawang bagay po, dun sa 7 pagpapahayag po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. If you read the Gospel of John chapter 8, there is also one important story. The one woman, he was caught in the middle of the adultery. Kaya doon po sa 1 chapter 8, meron pong napakahalagang kwento doon, yung isang babae po ay nahuli sa pangangalo niya. Pharisees and scribes, they brought the Jesus in front of Jesus, and then asked the Jesus, Teacher, what do you say to this woman? Kaya dinala po ng mga Pariseo at ng mga eskriba yung babae pong nahuli sa pangangalo niya, at sinabi po nila kay Jesus, Guro, nahuli ang babaeng ito sa pangangalo niya? According to the Moses law, such a woman should be stoned. Ayon sa kautusan ni Moises, ipinag-uutos sa amin na butuhin ang mga ganyan. So what do you say? Ngunit ano ang iyong masasabi tungkol sa kanya? At that time, Jesus said to the Israelite, among you, who has no sin, stone her first. Kaya na mga oras po na yun, sinabi po ni Jesus doon po sa mga Israelita, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Who can throw the stone to her? Kaya sino po ba yung kayang bumato doon po sa babae? Is there anyone who does not have any sin? Kaya meron po bang sino man yung walang kasalanan? No one can throw the stone to the adultery woman. Kaya wala pong sino man yung kayang bumato doon po sa babaeng nangalo niya. Let's open the Bible, John chapter 8.
Buksan po natin sa Juan sa chapter 8. Verse 11, 12. Magmula po sa verse 11 hanggang 12. Verse 11, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Yeah. This is very important word. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Kaya ito po ay napakahalagang salita. Sinabi po ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala. And verse 12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have a light of life, the life of life. At dito po sa verse 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. This is the second important statement of Jesus. I am the light of the world. Kaya ito po yung ikalawang mahalagang pagpapahayag po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yes, according to the John chapter 1 also, there was the light in the beginning, and the light came to this world. Who is the true light? Who is Jesus? Kaya ayon din po doon sa 1 chapter 1, pinaliwanag din po doon na dumating yung ilaw sa sanlibutan, yung tunay na ilaw po nito ay si Jesucristo. When we consider life of this adultery woman, before she received the forgiveness of her sin, her life was full of the sin. Kaya bago po matanggap ng babaeng nangulan niya po na ito yung kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, nakilala niya po yung kanyang mga kasalanan. She walked in the darkness. Siya po ay lumalakad sa kadiliman. Yeah, most of the people in this world, they were walking in the middle of the darkness, but they do not know what is the true light. Kaya marami po sa mga tao sa mundong ito, sila po ay lumalakad sa kadiliman at hindi po nila alam kung ano po yung tunay na ilaw. But those who really get the salvation, their life was changed from the darkness to the light. Pero nung doon po sa mga nakatanggap ng kaligtasan, yung kanilang pong buhay ay nabago mula po sa kadiliman patungo sa liwanag. Yes, that's why. So, we must know who is Jesus. Jesus is the light of the world. Kaya nga po, dapat po nating makilala si Jesus. Si Jesus, siya po ang ilaw ng sanlibutan. We should remember why Jesus says to her, he forgave her sin, and also she asked the important things. Go and sin no more. Kaya dapat po natin tandaan kung paano po pinatawad yung kanyang mga kasalanan at kung paano po sinabi sa kanya na humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. What was her condition? Before, she was supposed to be stoned. She was supposed to be killed because of her sin. Kaya noon po, ano po yung kanyang kondisyon? Siya po ay nararapat na batuhin, siya po ay dapat na mamatay. But Jesus forgave her sin. Pero pinatawad po ni Jesus yung kanyang kasalanan. It means she was able to get a new life because of the Jesus Christ. Ibig sabihin, nagawa niya pong magkaroon ng pinabagong buhay dahil po kay Jesucristo. And now, Jesus asked her, go and sin no more. Kaya magmula po noon, hiniling po sa kanya ni Jesus, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. If she really understood the love of Jesus Christ and grace of Jesus Christ, she will never commit sin again. Kung talagang naintindihan po niya yung pag-ibig at biyaya ni Jesucristo, hindi niya na po magagawang magkasala pa. This is also testify what is the life of the truly born-again Christian. Ito rin po yung mga patotoo na mga buhay ng mga tunay na born-again Christian. After you get salvation, if you still are committing sins continuously, that is not right. Kaya pagkatapos ng inyong kaligtasan, kung patuloy pa rin kayong nagkakasala, hindi po ito tama. Yeah, Jesus asked the adulterous woman, go and sin no more. Kaya sinabi po ni Jesus doon po sa babaeng nangalun niya, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah. Truly born-again Christian,
they will do their best to avoid committing sins. Kaya po ang mga tunay na born-again Christian, gagawin nila yung kanilang makakaya na umiwas sa kasalanan. Let's open our Bible, Romans chapter 6, verse 1 2. Buksan po natin sa mga taga-Roma chapter 6, magmula po verse 1 hanggang 2. Romans chapter 6, verse 1 2. Sa Roma chapter 6, magmula po sa verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Yes, we cannot continue committing sins. Opo, hindi po natin magagawang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Of course, even the born-again Christian can make a mistake by the temptation. Siyempre po, maging yung mga born-again Christian, maaari din po sila magkamali dahil po sa tukso. But because of the sin, you will not go to the hell if you are really saved. Pero dahil po sa kasalanan, hindi ka po pupunta sa impyerno kung talagang ikaw po ay naligtas. Because all of our sins, 100% were forgiven through the blood of Jesus. Dahil 100% po lahat po ng ating mga kasalanan ay pinatawad na po ni Jesus. But if you commit sin as a truly born-again Christian, there will be the discipline from the Lord. Pero kung ikaw po ay gumawa ng kasalanan bilang isang born-again Christian, meron pong disiplina sa iyong mula sa Panginoon. Hebrews chapter 12, Sa Hebreo po sa chapter 12, from verse 6 to verse 8. magmula po sa verse 6 hanggang sa verse 8, Babasahin ko po. sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Although you commit sin, but if there is no any discipline from God, then means you are not a truly born-again Christian. You are not a really children of God. Kung ikaw po ay nakagawa ng kasalanan at hindi ka po nakatanggap ng disiplina, ibig sabihin, hindi ka po tunay na born-again Christian, hindi ka po tunay na anak ng Diyos. The Bible clearly says God will discipline when their children committed sin. Kaya malino pong sinasabi ng Biblia na didisiplinahin ng Diyos yung kanyang mga anak na gumagawa ng kasalanan. Yeah. So we need to understand. Jesus declares, I am the light of the world. Kaya kailangan po nating maunawaan, ipinahayag po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. And according to Matthew chapter 5, verse 14, Jesus also said, you are the light of the world. At ayon din po dun sa Mateo chapter 5 sa verse 14, sinabi din po dun ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Truly born-again Christian also, we became the light of the world. Tayo rin po mga tunay na born-again Christian, tayo rin po ay naging ilaw ng sanlibutan. And Jesus asked, let your light so shine before men, and that you shall glorify the name of the Father through your life. At sinabi din po ni Jesus, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa sanlibutan upang maluwalatin ninyo ang inyong Ama sa pamamagitan ng inyong buhay. That's why truly born-again Christian, we should remember we are the also light of the world. We should be separated from any kind of sin. We should walk in the light, not the darkness. Kaya tayo po mga born-again Christian, dapat po tayong maihiwalay mula po sa kahit na anumang kasalanan at dapat po tayong lumakad sa liwanag, hindi po sa kadiliman. And number 3, Jesus also said, I am the door of the sheep. At pangatlo po, sinabi rin po ni Jesus, ako ang pintuan ng mga tupa. Let's open the Bible, John chapter 10. Buksan po natin sa Juan sa chapter 10.
verse 7. Dito po sa verse 7, John chapter 10, verse 7. Babasahin ko po. kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Yeah, I am the door of sheep. Right? So, Jesus is the door of the sheep. Kaya po si Jesus, siya po yung pintuan ng mga tupa. Yeah. What do you mean? The Jesus is the only way to enter eternal heaven. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus lamang po yung tanging paraan para po makapunta sa langit. Those who really pass the door of the sheep, it means the truly born again Christian. Kaya dun po sa mga taong dumaan na dun sa pintuan ng mga tupa, ibig sabihin ito po yung mga tunay na born again Christian. If you read the Nehemiah, from the chapter 1, there are 10 gates, which is built by the Nehemiah. Kung babasahin niyo po yung aklat ni Nehemias, meron po dong 10 pintuan at isa po dito yung pintuan ng mga tupa. Among the 10 gates, the first gate is the sheep gate. Doon po sa 10 pintuan, yung pinakaunang pintuan po ay yung pintuan ng tupa. Each gate has a meaning, important meaning. The sheep gate meaning, Jesus is the door of the sheep. It means, through the Jesus, when we get the salvation, we can start our Christian life. Kaya bawat pintuan po, mayroon po itong kahulugan at yung pintuan po ng tupa, ibig sabihin po nito, ito po yung pintuan ng mga tupa, si Jesus, at sa pamagitan po ng kaligtasan, ibig sabihin tayo po ay makakapasok doon po sa pintuan ng mga tupa. Yeah, salvation is the beginning of our life. Kaya yung kaligtasan, ito po yung pasimula po ng panibago nating buhay. Yeah. So, according to John chapter 1, verse 21, 29, John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world." Kaya doon po sa Juan chapter 1 sa verse 29, na sinabi po doon ni Juan na tagapagbautismo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng Yeah, salibutan. Jesus came to this world as a Lamb of God. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito bilang kordero po ng Diyos. Israelite, they clearly understand what is the meaning of the Lamb of God. Yung mga Israelita, nagawa po nilang maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng kordero ng Diyos. Yeah, according to the Exodus chapter 12, when the Israelites get out of the land of Egypt, the last plague to kill the firstborn son. Kaya ayon po dun sa Exodus sa chapter 12, yung pinakahuling salot po dun po sa Ehipto, ito po yung patayin yung mga panganay. God commanded the Israelites how they can avoid this commandment, this plague. Kaya inutusan po ng Diyos yung mga Israelita kung paano po sila makakaiwas dun po sa salot. They had to kill the firstborn lamb, and with the blood, they put the blood on the doorpost and the lintel of the house. At kaya kailangan po nilang pumatay ng kordero, ng panganay na kordero, at pagkatapos ipapahid po nila yung dugo dun po sa haligi ng pintuan. Yeah, Exodus chapter 12, verse 13. Sa Exodo po, chapter 12, sa verse 13. Exodus 12, verse 13. Exodo chapter 12, dito po sa verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yeah. So, when I see the blood, I will pass over you. This is the promise of God. Israelite, they were able to be saved because of the blood of lamb. Kaya ito po yung pangako ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Kaya po yung mga Israelita, sila po ay naligtas dahil po dun sa dugo ng kordero. That was the shadow of Jesus Christ. Ito po yung anino ni Hesukristo. Yeah. Nowadays, how can we be saved? When we really believe that all of our sins were forgiven through the blood of Jesus, we can be saved. Kaya sa panahon po natin ngayon, paano po ba tayo maliligtas? Kung sasampalataya po tayo na 100% ay tinubos yung ating mga kasalanan ng dugo po ni Jesus, tayo po ay maliligtas. So, the meaning, I am the door of the sheep. That means those who pass the door of the sheep, those who really get salvation. Kaya po yung ibig sabihin ng pintuan ng mga tupa, doon po sa mga taong dumaan sa pintuan ng mga tupa, sila po yung mga naligtas. After we get salvation, we became the new creation.
Pagkatapos po nating magkaroon ng kaligtasan, tayo po ay naging mga bagong nilalang. Ikalawang Korinto, chapter 5. Sa ikalawang Korinto sa chapter 5, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. sa ikalawang Korinto, chapter 5, dito po sa verse 17, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Yes, all things have passed away, and now we became new creation in Jesus Christ. Opo, lahat ng mga bagay ay lumipas na at tayo po ay naging mga bagong nilalang na kay Hesus Kristo. And those who passed the door of the ship, they became new creation, and then they came to have a hope in heaven. At doon po sa mga nakadaan, doon po sa pintuan ng mga tupa, sila po ay naging mga born again Christian at nagkaroon po sila ng pag-asa doon sa langit. The people who are not saved, they set their hope on the earthly things, physical things, and only the material things. Yung mga tao pong hindi ligtas, sila po ay inilalagak po nila yung kanilang pag-asa doon po sa mga pisikal na mga bagay, mga makamundong mga bagay. But our truly born-again Christian, we are different. We set our hope on the heaven, not on the earth. Pero tayo po mga tunay na born again Christian, tayo po ay naiiba. Inilalagak po natin yung ating pag-asa doon po sa langit, hindi po dito sa lupa. Colossians chapter 3, Sa Colossus po sa chapter 3, verse 1-2. magmula po sa verse 1 hanggang 2. Colossians chapter 3, verse 1-2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Yeah. If you are raised with Christ, it means if you are really saved, if you really become the truly born-again Christian, you should seek the things in the above, not on the earth. Ibig sabihin po nito, kung talagang ikaw po ay naligtas na, ikaw po ay naging born again Christian na, dapat mo pong ituon yung iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Yeah. And number 4, another statement of Jesus, I am the good shepherd. At pangapat po, yung ikaapat na pagpapahayag po ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Gospel of John, again, John chapter 10, verse 11. Muli po sa Ebanghelyo ni Juan sa chapter 10, dito po sa verse 11. Verse 11. Dito po sa verse 11, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yeah. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Yes, Jesus Christ sacrificed himself to save us from the eternal destruction. Opo, isinakripisyo ni Hesus Kristo yung kanyang sarili upang iligtas po tayong mula dun sa walang hanggang pagkawasak. Before we know Jesus, he died on the cross 2,000 years ago, and he sacrificed himself to redeem all of our sins. Bago pa po natin makilala si Jesus, 2,000 taon na po ay nakakalipas, siya po ay namatay na doon sa krus at tinubos niya po yung ating mga kasalanan. Unang Pedro chapter 2, Sa unang Pedro sa chapter 2, verse 24-25. dito po sa verse 24 hanggang 25, Unang Pedro chapter 2, verse 24-25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw,
Ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Yeah, verse 25, for you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Yeah, before we are like sheep have gone astray, Kaya noon po, tayo po ay gaya ng mga tupang naliligaw. but we have returned to the Lord. Pero nagawa po nating makabalik doon sa Panginoon. Isaiah 44 verse 22 also says, return to me, I have redeemed you. Kaya sinasabi rin po sa Isaías 44, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Those who really receive the forgiveness of his sins, it means those who really get the salvation, they should abide in the church of God and then continue their sincere Christian life. Ibig sabihin, doon po sa mga nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, sa mga naligtas, dapat po silang manatili doon po sa iglesia po na Diyos. Jesus is my shepherd. Si Jesus, siya yung aking pastol. Yeah, when you look at the field, there are so many sheep. So, when the sheep abide in the group, these sheep can be protected by the shepherd. Kaya kung pagmamasdan po ninyo yung bukid na puno po ng mga tupa, kung mananatili po yung tupa doon po sa grupo, siya po ay mapoprotektahan ng pastol. What will happen if the one sheep is separated from the group? That will be the target by the wolf. At ano po mangyayari kapag nahiwalay po yung isang tupa doon mula po doon sa grupo, siya po yung magiging target ng lobo. It is very dangerous. Kaya ito po ay napakadelikado. That's why truly born again Christian, we should abide in the church. Kaya nga po, ang mga tunay na born again Christian, dapat po tayong manatili sa church. Yeah. Awit 23, Sa awit po, 23, from verse 1 to verse 4. magmula po sa verse 1 hanggang sa verse 4, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Yeah, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yes, the Lord is my shepherd. This is very important. So, through your life, you should know who is your shepherd. Jesus is your shepherd. So, you should abide in Him. Kaya sa pamamagitan po ng iyong buhay, dapat mo pong makilala kung sino po yung iyong pastol. Si Jesus, siya po yung iyong pastol at dapat ka pong manatili sa Kanya. When you abide in Him, you can be protected and then you shall be safe. Kung ikaw po ay mananatili sa Kanya, ikaw po ay mapoprotektahan at mananatiling ligtas. And number 5, the statement of Jesus, I am the resurrection and the life. At yung panglima po, yung muling pagpapahayag po ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yeah. John chapter 11, verse 25. Sa Juan chapter 11, dito po sa verse 25, John chapter 11, verse 25. sa Juan chapter 11, dito po sa verse 25, 25, 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yes. So Jesus said, I am the resurrection and the life. As you know well, Lazarus, he died 4 days ago. And he already decayed and the smells. But Jesus commanded, move the stone. And then he called the Lazarus. He called the Lazarus. Lazarus come out. Gaya po ng inyong nalalaman, si Lazaro po ay 4 na araw na pong patay at siya po ay naaagnas na at nangangamoy na,
Ngunit inutos po ni Jesus na alisin po yung bato at tinawag niya po si Lazaro, Lazaro, lumabas ka. If you read the Bible, you will come to know Jesus Christ raised the three dead person. Kaya kung babasahin po ninyo yung Biblia, binuhay po ni Jesus, muli pong binuhay ni Jesus yung tatlong patay po na tao. Who can make dead people live again? Sino po ba yung kayang gumawa nito na kaya niya pong buhayin yung patay na tao? Only God can do this. Tanging yung Diyos lamang po yung makakagawa nito. Yeah, it means Jesus is God himself. That's why he has the power to give the life to the dead people. Ibig sabihin, si Jesus po ay mayroong kapangyarihan, kaya niya pong buhayin yung patay na tao. Yeah, I am the resurrection and the life. Yes, it is really true. Jesus died on the cross, but on the third day, he was resurrected. Opo, ito po ay totoo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus po ay namatay doon sa krus at muli po siyang nabuhay ng ikatlong araw. And number 6, John chapter 16, verse 6, we know, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At yung pang-ani po, alam po natin ito, doon sa 1 chapter 14 sa verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. This is also important, the declaration. There is no any other to get the salvation except the name of Jesus. Kaya ito rin po ay napakahalagang pagpapahayag, wala pong ibang paraan na upang maligtas sa pamamagitan lamang po ng kanyang pangalan. Gawa chapter 4, verse 12. Sa Gawa chapter 4, dito po sa verse 12, Gawa chapter 4, verse 12. sa Gawa chapter 4, dito po sa verse 12, Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Nor is there salvation in any other. For there is no other name under the heaven given among men by which you must be saved. There is no any other way except the name of Jesus. Kaya wala pong ibang paraan maliban lamang po sa pangalan ni Jesus. According to the 1 Timothy chapter 2 verse 5 also, there is only one God and the one mediator who is Jesus. At ayon din po sa 1 Timoteo sa chapter 2 sa verse 5, meron lamang pong iisang Diyos at iisang tagapamagitan, ito po si Jesucristo. And the last one, the last statement, number 7, I am the true vine. At yung pinakahuli po, yung ikapitong pagpapahayag, ito po yung ako ang tunay na puno ng ubas. Yeah. Gospel of John chapter 15 verse 1. Jesus said, I am the true vine. Opo, sinabi po ni Jesus sa 1 chapter 15 sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. That's why Jesus commanded, according to John chapter 15 verse 3 and 4, you already cleansed through my word. So, abide in me and I in you. Kaya nga po, sinabi po ni Jesus dun sa 1 chapter 15 sa verse 3 hanggang 4, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Yeah, John chapter 15. Sa 1 po, chapter 15, Yeah, verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. And verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yeah, this is the important commandment from our Lord Jesus. After we get salvation, we should abide in the true church. Kaya ito po ay napakahalagang utos mula po sa ating Panginoon. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po tayong manatili sa tunay na church. Jesus is the head of the church. Si Jesus, siya po yung ulo ng iglesia. Church is the body of Christ. Ang church o yung iglesia, ito po yung katawan ni Kristo. When we abide in the true church, we can abide in Jesus Christ. Kung mananatili tayo sa tunay na church, tayo rin po ay mananatili kay Jesucristo. Yeah.
as the branch, like the branch, if the branch does not attach on the tree, it cannot grow and it will be dried. Kagaya po ng sanga na nakakabit doon po sa puno, kung hindi po ito nakakabit doon sa puno, hindi po ito lalago at ito po ay matutuyo. If the branch cut off from the tree, it will be withered, dried, and it will be useless. Kung yung sanga po ay mahiwalay doon po sa puno, ito po ay matutuyo at ito po ay magiging walang pakinabang. But when the branch attached on the tree, it will grow and it will bear much fruits. Pero kung yung sanga po ay nakakabit doon sa puno, ito po ay lalago at magbubunga po ng marami. Yeah, that's why Jesus commanded, abide in me and I in you. Kaya nga po inuutos po ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So today, according to this Gospel of John, we have learned the 7 important statements of Jesus, I am. Kaya ngayong araw din po, natutunan din po natin yung 7 pagpapahayag po ni Jesus ng ako ang. So when we meditate the 7 statements, we can clearly understand who is Jesus exactly in order to get the eternal life. Kaya sa pamamagitan po ng 7 pagpapahayag po ni Jesus, malalaman po natin na eksakto kung sino po si Jesus, kung paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah, Jesus said, I give them eternal life. Sinabi po ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Through the last summer retreat, I believe the many newcomers, they were saved. So if they really get the eternal life, they should abide in the church and continue their sincere Christian life. Kaya doon po sa nakaraang summer retreat, ako po ay naniniwala na marami po mga bagong naligtas na mga baguhan. Kaya kung talagang sila po ay naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat po silang manatili sa iglesia. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to be lost, but you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Kami po ay miserable mga makasalanan na nararapat po na mapahamak, ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. We were able to be saved through the sacrifice of our Lord Jesus. Nagawa po namin na maligtas dahil po sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Hesukristo. Let us remember how the eternal life, our salvation is important. Nawa, alalahanin po namin, tandaan po namin yung buhay na walang hanggan kung gaano po kahalaga yung aming kaligtasan. Let us do our best to give glory to the Lord through our Christian life. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na maluwalhati po yung Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. Through our life, we would like to render this grace to the Lord. Sa pamamagitan po ng aming buhay, nais po namin suklian yung biyaya po ng Panginoon. We pray the newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Dalangin po namin na yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na sila po ay manatili sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. We are also praying for the Batch 3 summer retreat. Many souls also will be saved through the summer retreat. Dinadalangin din po namin ang darating po na batch 3 na summer retreat. Dalangin po namin na marami din pong ligaw na kaluluwa ang maligtas sa huling batch po ng summer retreat. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.